Praise the Lord. Maying hapon. Good afternoon po sa atin lahat. Hi, kahayahay. Medyo relax na ako kay gamay rata dire. So pwede ba lang mag-join ta dito sa may gitna? Dito tayo lahat. Pwede ba mag-request? Dito tayo lahat. Lahat. Okay na kayo dyan. Yung nandoon sa kabila. Dito po tayo. Oo, kasi lalapit ako sa isa't isa. Ay, ang layo nyo pag pinuntahan ko kayo. Ang bawat isa kasi lalapitan ko dahil may ilalagay ako sa bulsa. Di ko sinabing pera, ha? Lapit po tayo. Mahirap po magturo pag kalat-kalat. Parang hindi nagkakaisa. Sige po. Hallelujah. O, sige. Ngayon lang nagising yung iba eh. Salamat sa Panginoon. 2 oras na naman at kalahati. Magsama tayo. Okay. Magsisimula na tayo? Good. Meron pa ako mamayang gabi, kaya yung boses ko, tinitipid-tipid ko na. Meron pa mamayang gabi. Okay. Gaya ng aking naipangako sa inyo po, bahagi ng serye ng aking itinoro, sa lahat-lahat ng ating pinag-aaralan, kung atin pong susumahin, ay halos nalaman na ho natin ang lahat kung patungkol po sa pagiging isang lingkod ng Diyos. No? Nagsimula ho tayo. Ano po yon? Ang ating buhay ay dating walang halaga, pero pinahalagahan ito ng Diyos at tinatahanan ito ng Diyos. Sumunod naman po, tinuturuan din po tayo ng salita ng Diyos kung paano mananagumpay sa pamamagitan ng pagkatalo ho natin. Nagpapatalo ho tayo, so sakripisyo po yun. And then, ano po yung mga dahilan kung bakit ho tayo naglilingkod sa Diyos. At kanina po, ipinahayag ho sa atin sa salita ng Diyos, kapag nagpahayag ang Diyos sa iyo, kaya ka naglilingkod. No? Sa ngayon, ito na po yung application. Pwede ba nating imbitahan mo na ang lahat na narito ngayon na bahagi po ng session na ito na tumayo muna sandali at atin mo nang ihanda ang ating mga sarili sa panalangin. Ilapit muna natin sa Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko. Yumuko po tayo at manalangin. Just close your eyes, please. Father, in the name of Jesus Christ, kami, Panginoong Diyos, ay muli lumalapit sa inyo. At sa aming paglapit, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na muli, saliksikin niyo po ang laman ng aming mga puso, ng aming isip, upang nang sa ganon, Panginoon, tunay at makita ho namin, O Diyos, kung paano ka mangungusap. May mga bagay po kaming mga inaalala, Panginoong Diyos. May mga iniintindi ho kami mga bagay mula sa aming mga tahanan, mula sa aming mga pamilya, maging sa aming mga pag-uwi, Panginoon, mamaya. Marami ho kaming inaasikaso at hinahanda. Subalit, Lord, ayaw din po naming sayangin na itong mga nalilabing mga ilang oras na lamang ng aming pagtitipon ay masayang. Lord, Ikaw po ang mangusap sa hapong ito at hayaan mo, O Diyos, na muli ang pangalan mong maitaas, ang banal mong Espiritu ang siyang maghari, Ikaw lamang ang mapapurihan. Kaya, Lord, we pray, once again, Lord God, let the anointing of your Spirit be filled upon us today and use me once again, Lord, as your vessel, as your instrument, as we go on in this lecture. I thank you, God, and I entrust to you everything. And this I pray in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin muna ang Panginoon. Tayo pong lahat ay makaupo. Ask yourself, try to ask yourself about this question. Am I more than conqueror? Sino na po ang nakarinig o ng pangaral patungkol po sa sinasabi ng Bible, sa aklat po ng Romans, ng more than conqueror? Ilan na po ang sa inyo nakabasa about more than conqueror? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10, 11. So 11 lang po ang nagbabasa ng about more than conquerors sa Bible. Now, this is just a question mark. Am I more than conqueror is a Christian? Kapahayagan po ito ng Diyos sa bawat mananampalataya sa kabila ng lahat. So before anything else, I would like to read the verse. At ang sabi ho dito, who shall separate us from the love of Christ? A very common verse. Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long, we considered as sheep to be slaughtered. And the next verse, nag-rebuke po ito sa mga katagang iyan, no! Hindi ho tayo tulad ng mga tupang handang kakatayin araw-araw. No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah! Praise God sa pagbabasa po ng kanyang banal na salita. Now, sino po ang dito wala ng kabataan? Tama na, wala ng kabataan. Maluwag pa ho dito yung nasa malayo. If I could encourage you to join us together. Malayo kayo masyado dyan. Lumalapit kasi ako, sisimulan ko na. Mahaba kaya itong cordon na to. Lahat kasi na aking lalapitan, lalagyan ko ng something yung bulsa niya. So, lapit na po kayo. Maluwag pa ho dito. Maluwag pa ho dito kasi divided session po ito. Hindi po ito plenary. Divided session. So, meron kasi tayong exercise. So pag inabot po ang, kunyari, sample lang to kunyari po, bigyan mo siya ng 5 piso. Ganun lang po yun. So may katabi ka, madaling bigyan kasi katabi. Ang balik naman nun, bigyan mo siya ng 10 piso. Ay pag malayo ka, wala kang matanggap. Okay, so lapit po. Ayaw pa rin. Sige, 100 na bigyan natin. Hindi nila narinig Okay. Praise the Lord. Nanay, ate, salamat po. Lumapit po kayo. Okay. Kasi aantukin kayo pag nasa malayo kayo, walang tagatapig. Okay, good. So, start na po tayo. Sir, 2 hours and a half, pwede bang kung ano lang matapos? Kung ano lang matapos, Hindi ko napipilitin, kasi mukhang mahirap Hayaan natin si Lord kumilos. Okay. So, part of the history ng ang bansang Pilipinas, we have been conquered. The Philippines has been conquered and under the colony of the Spanish. We are under the Spain during the time when Magellan conquered the Philippine island. So we're talking about conquering. At least bahagi po ng ating history, the Philippine Islands, that was time, sila po ang ginamit. Bakit po naging Pilipinas o Philippines ang mga isla na ito? Okay. Meron po akong ipapakita sa inyo mga litrato. Kaya nasa malayo, hindi nyo ito makikita. For your information po, wala po tayong multimedia dyan, For your information po. So please, join here. At dyan, medyo mainit masyado. Dito may aircon. May aircon po dito. Ibig sabihin, aircon, may hangin. Air is hangin. May hangin po dito. Okay. Wala pong multimedia dyan, so pakiusap lang po. Wala pong multimedia dyan. Hindi ko po sinasadya yan. Dito lang talaga tayo. Okay. Now, meron po akong ipakita sa inyo mga pictures. Top 10 emperors who conquered the world before. And they make history. So, information muna tayo. Of the top 10 greatest conquerors that create world history, sir, multimedia, sir, tabingin ng konti. Tabingin ng konti lang.
Top 10, kinuha ko lang po yung top 6 conquerors, great conquerors that is in the world history or empire. Number 1, parang may mata. Okay. Siya po ay, narinig niyo na po ito, pero ito po yung eksakto niyang pangalan. One of the great conquerors before was Genghis Khan. Ang ating pangdinig, akala natin, Genghis Khan. The right word is Genghis Khan. And he reigned 1162 until 1227. Siya po ang inuna kong ipinakita dahil kanya pong sinakop ang, kanya pong sinakop ay 4,800,000 square miles. Lupain. Paano po siya naging conqueror? Nasakop po niya ang 4,860,000 square miles. Gaano po kalawak yan? Just think about United States of America. Okay, may idea na po tayo. Ganon siya makapangyarihan, ganon siya katindi bilang conqueror. And of course, he is a general, he is a warrior. So, he changed the world, he created history by conquering nations, conquering land. That's why we call them empire. Empire, being a conqueror or an emperor, it composed of many kingdoms. That's why it is empire. Okay, another one, isa po sa napakalakas o matapang na mananakop ay si Alexander the Great or Alexander the Third. Alexander the Great or Alexander the Third, that was 356 to 323 BC. The word BC meaning before the reign of Christ. Before Christ, that is BC. Okay, ang kanya pong sinakop ay the physical one. The physical one. Okay, 2,180,000 square miles ang kanya pong sinakop. And he created a history. 2 conquerors, 2 emperors who created history in the world. Another one, he was King Cyrus the Great. King Cyrus the Great reigned that was 600 to 529 BC, and he conquered 2,090,000 square miles. Another one, another Chinese, an Asian emperor, he was Tamerlani. He was Tamerlani. Another Mongolian. He is a successor of Genghis Khan. And he reigned, 1336 to 1405, at sinako po niya ay 2,145,000 square miles. Kung napapansin niyo po, napag-isa-isa po nila ang mga kontinente sa kanila pong nasakop. And 4 na po sila. Ito, medyo makaka-relate na ho tayo dahil hanggang ngayon, sariwa pa ho ang kanya pong mga nagawa. One of them is, sino po yan? Yun po ang aking lolo. Tingnan po yung buhok ko. Okay. Siya po ay si Adolf Hitler. 1889 to 1945. At hindi kaila sa mga may edad po. Ito po ang matindi. Alam po natin ang World War II. No? So that is, ang sinako po niya ay 1,370,000 square miles. So ito po yung mga mananakop at mga great conquerors of the land. And of course, pang-anim po, accordingly kung gaano po kalawak ang kanilang nasasakop na mga bayan o bansa o kaharian, doon po nakadepende kung gaano po sila kalakas, katapang sa kanila pong pakikidigma. And number 6, by land. By land po ang aking pinakita, categorically. He was Napoleon Bonaparte. That is 1169 to 1821. And he conquered 720,000 square miles.
Paunti ng paunti, pamoderno ng moderno. Now, what is common to this conqueror? Why I'm showing you today about conquerors, about these warriors. All of them are generals. They have soldiers. Matindi ho silang makikidigma. Of course, marami pa hong conqueror ang akin pong ipapakita, pero nag-focus po ako sa 6 na ito. Top 10, nasa website po yan. At ang akin pong nais tukuyin, bakit pinakita ko po sa inyo, how to relate God, the Word of God, these are only conquerors, great emperors. And why is it the Lord emphasized to a Christian that you are more than conquerors? Why? Now, akin mo nang ipakita ayon sa pagkasunod-sunod, ayon po sa taon. Sino pong nauna ngayon? King Cyrus. Sabihin, sino pong mas nauna sa kanilang 6? Alexander the Great, then Genghis Khan, Napoleon Bonaparte, and then Tamerlane, and then Hitler. Yun po yung ayon sa pagkasunod-sunod pag pinag-usapan po natin taon. Kanina po, ayon po sa pagkasunod-sunod kung gaano po kalawak ang kanilang nasagop. Ibig sabihin, nagdidepende, grabe katapang tong sundalong to. Okay, so what is common denominator of these great emperors? They have conquered kingdoms, that's all. Common denominator, they conquered kingdoms. Hindi na ho pag-usapan natin bakit. Hindi na ho natin pag-usapan ano ang mga armas na ginamit. Hindi na ho natin pag-usapan anong tapang meron sila. Hindi po yun. Dahil hindi yun ang topic ko. How they conquered nations prove itself kung gaano katindi ang kanila pong pananampalataya sa sarili at tapang upang manako po ng mga bansa. But there's one thing. There's one thing, one more, one person na dapat nating tingnan sa mensahe pong ito. And we have to realize this. Meron pong ginawa ang Diyos sa kabila ng lahat na hinayaan niyang mangyari ito. I know He has a great purpose why He allowed these people to establish kingdoms. Sometimes, hinayaan ng Diyos na mangyari ang mga kalamidad. Sometimes, hinayaan ng Lord na magamit ang mga pagsubok. Subalit, doon din po niya maipakita sa atin ang kanyang plano, bawat isa sa atin. How you can see how God conquers everything, and until today, this history proves to you and me that He is a living God, that He is the King of Kings, that He is the Lord of Lords, who is telling us today that every Christian is more than conqueror because of His Son, our Lord Jesus Christ. How He conquered the world, not the nation, not the kingdoms, but how He conquered the world, how He conquered every people, because He gave His Son, His only Son, His begotten Son, Jesus Christ. Jesus conquers the world because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Bago natin tingnan bakit sinabi ng Biblia na ang isang Kristiyano ay isang matagumpay, hindi lang matagumpay kundi more than conqueror, tingnan muna natin ang ginawa ng Diyos. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Base sa atin pong history na ating pinag-aralan ngayon, nagpapatunay lamang mula noong panahon na yan, 2,000 years ago, wala pa ho tayo. Ang kaharian ng Diyos ay nagpapatunay na ang pinaglilingkuran mong hari ng mga hari ay makapangyarihang Diyos. Bakit? Lahat ng kaharian, lahat ng emperor na wala, pero ang Diyos, ang hari ng mga hari, ang ating Panginoong Jesucristo, magpasa hanggang oras na ito, patuloy na lumalawak ang kanyang kaharian dahil siya po ang makapangyarihang Diyos na hari ng mga hari. Palakpakan na natin ang Panginoon. So, hindi mo na kailang mag-isip, magdududa, ano pa man, o dahilan. Ibang klase ang hari namin. Okay, to prove these words or these pictures, sabi ng Bible, yes, it's now King David knows this because he is also a king. Yes, all kings, David is a king. All kings shall fall down before him. All nations shall serve
Him. It refers to the people. It refers to the person. Kahit ano at sino ka pa, pag hindi mo kilalanin ang Diyos, babagsak ka rin. At ang sabi ng Biblia, all nations, all people shall serve Him, which is the King of Kings. Another one, the world and all that is in it belong to the Lord. The earth and all who live on it are His. Ganun katindi ang ating hari. Ganun katindi ang sinasabi ng Biblia that you are more than conqueror. Wow! Para ang hirap pang makarelate. Anong kaugnayan dito sa buhay natin? To start with, atin mo nang kilalanin ang ating sarili, balik muna tayo sa umpisa. Balik tayo sa umpisa, ha? The basic. Kalimutan mo muna yung aking tinuro na history, kalimutan mo muna yung tinuro ko kamakailan lamang. Balik tayo sa umpisa. Ito po tayo, ang ating sarili. Am I a conqueror? Ask yourself. Am I a conqueror? Ulitin ko po. Kalimutan mo muna yung kanina. Huwag mo na intindihin yung history. Ngayon, bilang ikaw, bilang ako, am I a conqueror? Kung hindi ka kumbinsido, pakinggan mo ito. Ang sabi ng Bible sa bawat isa sa atin, may picture pa akong pinakita. Para bang tao na gawa ng putik at unti ho siyang nadudurog. Picture ko po yan para maintindihan niyo po ang verse na ito. Am I a conqueror? I said, no. Why? The Bible said, I know nothing. Paano ka magtatagumpay? Paano ka magwawagi? Wala kang alam. Basic muna, basic. Huwag nating pahirapan ang ating isip. The Bible said, I know nothing. Hindi mo kaya magtagumpay kung ikaw lang. Dagdagan pa ho natin. I can do nothing. Wasak talaga. Sira talaga ang buhay. Sabi ng Bible, wala talaga. Wala kang alam, wala kang magagawa. Ano pa? Durugin pa ho natin. I have nothing. I-acknowledge muna natin sarili natin. The Bible said, it could be spiritual, it could be intellectual, it could be knowledge, it could be whatever you have right now. It could be your profession. Sabi ng Bible, hindi yan. Ikaw bilang vessel, ikaw bilang tao, ikaw bilang human being, you are nothing. Just like those emperors, just like those kings, they are absolutely nothing. They are human beings. So tulad natin, wala. Dagdagan pa ho natin. I am nothing. At ito po yung panghuli. I gain nothing. Pag sinusunod-sunod niyo po, wala talagang gain. So just like the picture, sisidlan lang ho tayo. Galing lang ho tayo sa alikabok. Halatang halata, galing tayo sa alikabok. Pinapawisan tayo eh. Amen? So this is a sign of humility. We allow God to work in us so that when God declared that you are more than conqueror, first we have to acknowledge, Lord, pag wala ka, bagsak talaga ako. Kahit anong gawin ko, Lord. You have to acknowledge first. Di ko nalaliman po yan. Di po ako nakafocus dyan. Just, that is only an introduction. Now, ano naman ang sabi ng Bible? Kung ako yan, am I a conqueror? Wow, hindi ako conqueror. Tanungin mo katabi mo, conqueror ka ba? Pues kung hindi ka conqueror, makinig ka. Itong sabi ng Bible. In the book of Philippians, paano lang ho nagkaroon ng kwenta, paano lang ho natin nagagawa ang ating mga nais gawin para sa Panginoon. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Isa-isahin ko po. I can do, ano po? All things. All things. Diyan po papasok, what is impossible to men is possible to God. Now, do not misinterpret.
Because sometimes we claim that verse, walang imposible sa iyo, Lord. In Jesus' name, kaya ko to. Acknowledge first. It's not by your own strength. It's not by your own intellect. God have given us talent. God given us the brain. But use it for His glory. Lord, I need you, Lord. So ang sabi diyan, I can do all things through, kanino? Christ. Kanina po, sinasabi, He is the King of Kings and the Lord of Lords. If He is the King of Kings, if He is the Lord of Lords, look at your life, who is the King? Siya ba talaga nasusunod sa buhay mo? Siya ba talaga nagkokontrol sa buhay mo? If not, it's very difficult to claim that word. That's why, wala pa rin nangyayari. Kasi hindi naman siya nasusunod sa buhay mo. Hindi naman siya nagdidikta sa buhay mo. Iba pa rin. Hallelujah. Oy, lecture to ha, hindi to preaching ha. Walang altar call dito, sorry. Mamayang gabi ho tayo magpinali. Lecture po ito ha, lecture. Okay. So, the Bible said that we can do all things through Christ. Nagbigay lang ho ng lakas sa atin ang Panginoon. Now, meron po akong siningit. Bonus po ito. Okay. Pero hindi ko po ito ipapaliwanag isa-isa kasi mahaba-haba talaga to. Siguro mga 4 years from now, kung pabalikin niyo pa ako. Okay, in the book of Ephesians, chapter 6, verse 12, ito po ang akin pong sasabihin sa inyo. Before we claim that we are more than conqueror, before we apply, before we allow, intindihin na natin to because this is the reality of life as Christian, as servants, and a warrior of God. Sabi mo nga, warrior. Parang ano lang, parang inaantok niya, warrior. Warrior! Warrior ka ba? Pakisabi sa katabi mo, warrior ka ba? Labanan mo ang antok. Okay. Anong sabi diyan? If you are a warrior, there is a spiritual warfare. The word struggle is a fight. Kaya tayo po, ito masaya itong kwentuhan na ito eh. Sa Manila po, pag ako po ay nagpipreach, talagang ayoko magkunwari. Mahirap kayang mag-English na slang. Ang salitang little ay hindi po little. It's a little bit closer. The correct pronunciation of little is a little bit closer. Tama ba ako, ma'am, mga teacher? The correct pronunciation, hindi niyo pwedeng kumontra dito. Kasi tinanong ko po ito sa isang senador. Corporation. Situation. Okay. For our struggle is not, okay. For our struggle is not against flesh, but we are fighting against flesh. Our struggle is not of flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. The word heavenly realms ay hindi niyo po nakikita yan. Just like today. Naniniwala ba kayo na minsan ang demonyo pumapasok sa simbahan niyo? Pastor, totoo yan? Born again kaya kami? Nandun kaya si Lord sa loob? Bakit papasok ang demonyo doon? Naniniwala ba kayo na pwedeng pumasok si Satanas sa loob ng simbahan nyo? Nakaranas na kayo, ano? Nakita nyo? Anong itsura niya? Sige nga! Oh! Sabi mo, ano sabi mo? Nakita mo ang demonyo pumasok sa simbahan mo? Lumapit na ako, ha, sir, ha? Sabi ko, magandang lumapit, eh. Ano nakita? Ano po? Bumubula ang bibig? Ano pa? Ano pa? Tumatagas yung ano? Laway. Okay, meron siyang manifestation. Espiritu yun. Na-possess. Ang tawag nun, possession. Okay, ano pa? Yung na-experience nyo lang sa church nyo. Totoo po ito. Hindi nyo nakikita, nagmamast po yan. And there is fight. Kaya hindi kayo spiritually blessed.
He was spirit-filled servant. Hindi mo alam. Okay, ano ba? Nakita ba demonyo si Manyo? Wala, tingnan na pastor. Magalit, wag. Sabi sa akin, pastor, galit ka ba? Bakit naninigaw kay? Normal lang yan sa biya. Napapanag lang yan. Kasi sa Manila, hindi sanay sa mataas ang guno. Okay. Alam mo, anong pasok mo niyo? Hindi ko siya lalakas, church, hindi. Sa tao na may karga. Masama ang ugali, masama ang loob, galit sa pastor, chismosa, chinismis ang asawa ni pastor, walang ginawa kundi mamuna. Pag tinanong, hindi ako may sabi nun. Nasabi ko na sa kanila. Sila may sabi nun. Basahin niyo po ang mga ranggo na yan. May mga ranggo yan. Yung against, may mga ranggo po yan. Okay, para madali. Hindi literal, nakita niyo yung maitim, pula mata, mahaba ang tinga, mahaba ang kuko, may buntot, may pakpak, paniki yun. Og sa ato pa, kabyaw og kwaknit. Sa ato pa, marag mga, kuan ba, kanang espiritu ba? May mumu. Di ba tayo mga nanay, pag ang ating mga anak, ayaw mga maliliit, ayaw matulog, may mumu dyan. O di ba, nakakita na ba ka ng mumu? Hindi. Ba't di nakakot yung bata? May mumu dyan. Ibig sabihin ng mumu, ang interpretation po nun, para bang masamang espiritu. Sa amin, ang mumu po sa Maynila, hindi ho masama. Mumu, yung kanin ng mga nahuhulog. Mumu yung tawag nun. Oh, ngayon, tingnan mo yung mga kabataan. Takot sila sa masamang espiritu. Nanonood naman ng mga ghost story. Okay. Nagmamanifest po ang gawa ng kaaway. At ang gawa ng kaaway ay simple lang po. Kung anong binubuo ng Diyos, winawasak ng kaaway. Kung isang sambahan yun, winawasak ng Diyos Spirit. And remember this, it's not the person, it is the spirit. We rebuke that spirit. We have to love the person. Because if not, you are doing it emotionally, you're doing it physically, you're doing it on your own, hindi ka magwawagi, lalong magwawala, nagkakalat. Lalong magkakalat lang yan. Kasi hindi ka magtagumpay sa demonyo dahil espiritu ho yan. The only way is kailangang hingin mo sa Diyos ang pagkilos ng kanyang espiritu sa puso mo. At pag kumilos na po yan, hindi po ikaw magagalit. Maaawa po kayo doon sa taong masama ang ugali. Bakit? Naalihan ho siya, hindi pa ho siya nakalaya sa masamang ugali, karakter, attitude o espiritu na yan. Marami pa ho tayong prosesong dadaanan. Ang sinasabi ko po sa topic din, before we say that we are more than conqueror, mo natin itiyan. This is a battle. You conquer in the battle. This is the real battle of the real world of a Christian. Ito po yung totoong buhay. May gera araw-araw. Spiritual nga lang. So yung more than conqueror, madali mong tanggapin. Pero yung gera, hindi mo alam. Just like those conquerors, di rin nagtatagal. Kahit gaano ka makapangyarihan at gaano kalawak ang kanilang sinakop, talo pa rin, bagsak pa rin. Okay, balikan po natin. For our fight is not against of flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, kadiliman, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Bakit pinakita po ang picture? Ito sa Apostle Pablo, malakas na Pablo dito. Lahat ng tinuro ko, Pablo. Okay. Siya po ay kinulong ng Roman soldiers. Bakit niya inihalin tulad ang isang Kristiyano ng sundalo ng Roma? Meaning of what the Bible said. Kasi hindi maintindihan ng mga Kristiyano before and even today anong spiritual implication ng armor of God. It's not just a word. You must have to experience the word. So, dahil meron pong digmaang totoo at ang digmaang ito ay spiritual, kaya hindi ka magtagumpay pag hindi mo alam ang spiritual strength. Dinaan ko lang po sa illustration ng ganito para mabilis. First, pakicheck kung mahigpit ang sinturon mo.
Bakit? Sa digmaan. Sa panahong yan, kung titingnan mo ang sundalo, pag ang sinron mo, dalawag, paano ka mapagigma kung huwag ka na? Ano ba yun? The belt of truth. Nasa katotohanan ka ba? Higpitan mo. Panghawakan mo. Another one. The breastplate, that is ayon sa pagkasunod-sunod sa Bible, the breastplate of righteousness. Anong panangga natin sa kaaway? Righteousness, ini-illustrate po ng breastplate. Ito, pinoproteksyonan itong katawan natin ng righteousness. That's why if there is no righteousness in our hearts, in our life, tatamaan ka talaga. Sa atin pong mga kababaihan, paano po kayo nilikha ng Diyos? Pansinin niyo po, if you are emotionally affected by any situation problem, ang bilis mangyata. Kasi atin ang babae. Joke lang. I mean, I can see it with my wife. Sabi ko, Han, ang ganda mo ngayon. Talaga? Han, wala tayong masaing. Ano? Oh, di ba? Emotionally, mahinang partner. Di ba? So, dahil marami babae, kinagbanggit po ako. At dadagdagan ko po sa mga kananayan, mahal na mahal kayo ng Diyos. Alam mo, sabi sa Book of Genesis, sir, okay lang ha, kwento na konti, 2 hours and a half naman eh. Book of Genesis, anong sabi ng Lord? Nalungkot po sila lagi. Oy, warrior to ha. Ang gusto kong makitang warrior o spiritual warfare, baka ang may gera, ang mag-asawa. Takot makinig sa labas. Tingnan mo sa loob, baka gera na loob. Kasi sabi niya, magpastor kang mag-isa mo. No, it's true. Just to glorify the Lord. Magpastor kang mag-isa mo. Kinausap ni Pastor Anthony yan eh. Sabi niya akin ni Pastor Anthony noong time na mag-OGT na ako. Manahimik ka na lang dyan. Hindi mo makumbinsi asawa mo. Hindi pwede magpastor ka ng asawa mo, hindi niya matanggap ang calling. Okay. So nagpa-counsel po kami, kinausap po kami, at ayaw talaga ni Mrs. Sabi niya, punta na lang ako sa Jensen, magnegosyo na lang ako ng tuna, yayaman pa ako kaysa magpastor ka. Hindi ko rin alam bakit Jensen napili niya. May kapatid siya doon eh. Okay. So ayaw talaga niya. O sige, magpastor ka, mag-abroad ako dahil ang ating mga anak. Nakuha niyo ha? Ewan ko kung nangyari sa inyo to. Sana wala. At wala yan sa Mindanao. Hindi uso yan. Okay. So, sa mga sabi sa amin, lang si Pastor Anthony, sila na magsalita. Sabi Pastor Anthony, Ate Babes, seryosong usapan na to. Ang asawa mo ay nababaliw na. Nabaliw sa Panginoon. Mga baliw ba kayo sa Panginoon? Okay. At wala ho akong magagawa kasi ang taong baliw, hindi mo pwedeng patulan, pabayaan mo na. So ang asawa mo ngayon ay nababaliw sa Panginoon. Ang mga terminology ginamit lang ha, para ang approach ay hindi masyadong masakit. So ang asawa mo ngayon ay baliw na, hindi ko pwedeng patulan yan, baka lalong masiraan ang bait yan. Baliw na, sira pa ang bait. Ang kausap ko, ikaw. Nais mo bang pagpalain ng Diyos? Siyempre naman. Siyempre naman, Pastor, matagal na naming inaasam-asam yan. Okay. Kapag ang Diyos ang tumawag, tatanggihan mo ba? Siyempre naman, Pastor, ba't reklamo dyan? And these words be rebuked, word from Lord, spoken through Pastor Anthony. Ate Babes, I just want to tell you frankly and honestly, with love, the blessing of the Lord will turn into a curse. Tumalab pa sa akin hanggang ngayon eh. Pinigilan ko lang umiyak. Kasi mainit, hindi halatang umiyak kasi pawis. The blessing of the Lord will turn into a curse. Because everything we have, everything we can, comes from the Lord. And if the Lord calls you, and you decline, and you deny, and you neglect the calling of the Most High God, the King of Kings and the Lord of Lords, that blessing will turn into a curse. Hindi ko alam bakit tumalab sa puso ng isis ko, buhagay ng ilo. Alam mo buhagay? Dili ba ka na mura gisipon nga hingos-hingos lang ba?
Talaga, pastor? Dili, buhagay ba ka ng dili mo mapugngan bitaw, nga guwa din ng mga luha niya, niya apil ang muta. Hindi ka salimuta. Baka pagalit, sumbong na ako kay misis. So, in our place, in our side, in our situation, there is a great battle. Kuling pa lang yun. And our battle is everywhere. Pangangailan ng mga bata, pag-aaral ng mga bata, and so on and so forth. Kailangan ho natin yan. And he knows my capacity. She knows my capacity pag pinag-usapan kikita ng pera. Dahil mukha akong pera. Alam na alam niya ang kapasidad ko pag gusto kong magtrabaho. I deny myself. Tigil ang negosyo, tigil ang hanapbuhay, wala nang planong mag-abroad, mga offer lang. Ito, siyempre siyang hinatakot sa asawang way na master. Reality of life. That's why it is only part of our fight or struggles, the things of this world. But it doesn't mean, hindi ibig sabihin na ang pangangailangan nito ay kaya kang talunin. Ang ibig sabihin, yung pangangailangan ito, dapat mong pagtagumpayan kung ito po yun. Ito muna. Hindi yung hinanap mo. Tatalunin ka niyan. Ito muna, breastplate of righteousness. Okay, intact na po yan, pastor. Amen? Hala. Intact na po yan, pastor. Mayroon ng depensa dito. Emotional yan, emotional. Dito po yan ang covering. Okay, good. Next, ang sabi ho dyan, sandal fitted to the gospel of peace. Ano pong ibig sabihin? Sa digmaan, ang hirap lumaban pag walang sapatos o sandal sa panahon nila. Bakit po? Disyerto. Mainit. Ang hirap kaya makipag-away. Ay, ang init. Ay, ang init. Ang hirap nan. Apply mo sa physical na buhay. Sa actual na buhay. Subukan mo. Pag walang kapayapaan, kahit saan ka pupunta, di ka mapakali. Pag walang kapayapaan, balisang-balisa. Ano po yun? Sa magiging buhaton, uy, sus, lisura ng kinabuhiya. Di ka mahimutang. Bakit? Walang kapayapaan. Saan? Sa gospel. Doon natin nakuha ang kapayapaan. Na-establish ho natin. Another one. Ito, matindi to. Shield of faith. Do you have faith? Amen? Lahat tayo may pagsubok, may digmaan, may giyera, may struggle. Okay? Lord, ba ko? Lord, ba ko sinubok? Mali. Inalaw ko yung problema o pagsubok na yan, pero hindi ako may gawa niyan. Ulitin ko po, inalaw ko ang problema o gera na yan, pero hindi ako may gawa niyan. Malinaw sa Biblia. Sige, muna ka na. Hindi biro ang dinaanan ng taong iyon noong ang kanya pong mga anak ay maubos, ang kanyang kayamanan maubos. At umiyak po siya, kinutya pa siya ng asawa at mga kaibigan niya. Ang buhay ni Job. Anong sabi ni Job? Nagsawa na siya sa napakaraming pigsa ng kanyang buong katawan. Alam niyo yung pigsa? Ano ba ng Tagalog ang pigsa? Bisaya? Hubag. Hubag. Yan, I like that word. Matagtiki. Ay lumaki. Anong tawag nun? Matagtuko. Lumaki. Na imagine mo kung ang buong katawan natin may pigsa. It is written. Sabi niya, nagsawa na siya. Hubad akong ipinanganak, hubad akong babalik sa Diyos. Ibig sabihin, nagpaalam muna ang demonyo sa Diyos. Nakasulat ba sa Bible niyo? Subukan mo yung anak ko. Yung pastor doon sa Jinsan, subukan mo. Ang bait niyan, hindi susuko yan. Kahit lagyan mo pa ng matagtuko yan. In Jesus' name, hindi Maria. Di ba nagpaalam eh? Bakit siya makapangyarihan pa away sa kapangyarihan ng Diyos? Bakit inalaw? Ipinakita doon. Hindi yung naranasan. Totoo yan. Sabihin mo sa katabi mo, totoo ka. Ngayon, totoo. Bukas, hindi na. Okay, balik tayo sa shield of faith. Bakit ang pagsubok
ang sinusukat, pananampalataya. Bakit? Alam niyo po, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Oo nga Lord, bakit ba pananampalataya ang nasa alang-alang pagdating sa pagsubok? Tingnan natin kung yung faith mo panangga ba talaga. Dahil pag bumagsak na ang faith mo, wala nang panangga. Tingnan mo, hindi mo nga maintindihan pag wala yung picture eh. Kaya nga si Pablo na mismo nagturo sa atin sa pamamagitan sa buhay ni Pablo, ano yung faith panangga sa arrows at mga bangkaws kaaway, covered dyan. Yung faith mo, spiritual faith. Si Lord ang covering mo. Nandito ka, Lord. Way makaon, Lord, dito ka, di baling, way makaon, Lord, naa ka diha, tuod yung kunin mo. Wa na kwarta, Lord, wa nag-pang register sa National Assembly. Naa ka, Lord, naa ka. Tuo ko ni mo, Lord, tuo ko ni mo. Bisag walhon ka, tuo ko ni mo. Di ba? Faith. Ay nanampalataya ka, tapos na registration, wala na. Dapat nanampalataya ka pa, alam mo namang every 2 years, mayroong assembly, manampalataya ka ng maaga. Lord, sali ako dyan. Wala akong pera ngayon, 2 years from now. Naku, Metro Manila pa naman ang sa 2015. Naku, punta ako doon, Lord, magkita kami ni Bisaya. Alam mo nang every 2 years, ano yung gusto kong makita ang buong Pilipinas ng pastor, maka-experience naman, ay wala sa heart mo. Tapos humingi ka bigla. Wala nga, hindi nga siya laman ng heart mo eh. Nagaya ka lang, naimbitahan ka lang ng pastor mo. Sige nga, pag-pray ko. Hindi naman nag-pray. Dahil ang totoong nag-pray, umpisa pa lang nagsimula na mag-pray. Anong sinusukat doon? Hindi yung prayer mo, yung pananampalataya. Sinukat nga yung pananampalataya. Wala talaga eh. Hindi siguro kalooban ni Lord. Inunahan mo pa, bakit narinig mo ba? Now, balik tayo sa pananampalataya. Ilang tao tulad ko, ilang bisis bumagsak sa buhay bilang mananampalataya. Ilang bisis. From childhood, spiritually, from childhood up to now. Dumaan ho tayo sa infant, dumaan ho tayo sa childhood, spiritually as a Christian, ilang bisis tayong nadapa. Ilang bisis tayong natumba. Ilang bisis tayong winasiwas na kaaway ng mga rodaan sa mga problema. Ilang bisis sinabing, ayoko na Lord. And that is time. Aha. Kala ko ba totoo kang manampalataya? Hindi mo sinigaw kasi masakit, pero sa totoo lang, ang laman ng puso mo, ayoko na Lord. Yung salita na yan, that is negative, that is against the Bible. How could you say you are a conqueror? You are now telling, ayoko na. That is a sign, atras ka na, surrender ka na. Ang tinis nun, pananampalataya mo, ibig sabihin, tinamaan ka. Nasaktan ka eh. We're a human being. Without the Spirit of God, this is nothing. This is a clay. Alikabok lang to. Without the Spirit of God, you cannot resist the devil. Cannot. That's why, ang nakasalalay, servanthood, leadership, servanthood, pagpapastor, wala na. Tinaan nga eh. Now, kaya pala na wala ng faith, lahat ng gamit bus. Another one, helmet. Bakit kailangan ng helmet? Bakit kailangan ng helmet? Spiritually, this is the battlefield. Dito ka nagproseso. Anong choice? Anong decision? Dito mo tinitimbang-timbang at susunod na ho dito yan. Dito ang trono ng Espiritu ng Diyos. Dito ang trono ni Jesus Christ. Pero dito ang giyera. Kaya kailangan may protection. Ano na protect dyan? Ligtas ba ako? Kasi marami na hong Christians ako nakausap, tulad ko rin dati, shaky ang salvation. Hindi ko na alam kung ligtas pa ako, hindi. Why? Pag nagkamali ka ng decision, compromise ka na. That's why salvation ang pinag-usapan. Another one, the sword of the Spirit. What is the sword of the Spirit? What is the sword of the Spirit? The Word of God. Okay. Speaking of sword, sundang, espada, itak. Anong tawag sa itak sa English? Ano po? Ang bulo, guna man na siya. Bring your bolo. Pag sabi ng teacher ko na ako elementary, bring your bolo, we will have a gardening. Ang bolo pala, guna. Guna ba? Guna. Alam yung guna? Okay. Ano po ang
Ang itak sa Ingles? Samurai. Subukan mo. Pag isang ganun lang yan, tsak! Samurai. Di ba? Ako yung sabihin? Back to ginamit ang samurai na salita. So, sword of the Spirit. Ang samurai kasi matalas. Chuck Norris. Chuck Norris. Di nyo ba rin na-gets? Lakas, no? Chuck Norris. Okay. Kung ganun katalas, wala tayong ibang, now we are now in the sandata na ha, warrior tayo. Kompleto ho ang ginawa ng Diyos, spiritually speaking, for you to become a warrior. Pansinin niyo po, if you're a warrior or not, laglag lahat yan. Now, anong armament natin? Anong armas? The sword of the Spirit. Now, saan ka ngayon kakapit? Anong gawin mo ngayon sa salita kung hindi mo ginagamit sa sitwasyon mo? That's why God allowed it to happen. Upang ang kanyang salita, yung binasa, pag-apply mo na, totoo nga si Lord. Totoo siya siyang pangako. Dati, binasa ko lang yan. Ngayon, in-apply ko. Ang salita ng Diyos, nakita ko na sa buhay ko. Warrior ka nga. Palakpakan naman natin si Lord. But many times, pag dumating ang yugto na yan, hindi priority ang Word of God, which is the sword of the Spirit. Even as pastors, pag dumating na ho ang antas o level ng pagsubok sa atin, nakakaiba doon po sa ating mga dinanas before. Yung wala ka pang karanasan, bakit nangyari ito? Bakit mas mataas ang antas ng labanang ito? Bakit habang tinataas ang ranggo mo spiritually, ipinopromote ka ni Lord, mas lalong matindi ang kaaway mo. If your equivalent is general, ang kaaway mo rin, ang kat mo, general, kaaka mo. Bago mo nalataya, ang tawag nagbatay sa'yo, mga dinyeto lang, mga maliliit lang. Nung ikaw po ay nagsimula nang nagsimba at nanampalataya na, nagpadala ang demonyo ng mga tiyanak. Tiyanak. Anak ni Tia. Tiyanak. Anak ni Tia. Mga persecutors. Tiyanak. Unya na Tia. Mga tadong. Unya na. Tia. Tia natin ba? Tia ang tawag. Mga tiyanak. At nung nag-serve ka na kay Lord at naging pastor ka na, wow. Ay, ministry head ka na. Wow, sarhento na. Wow. Kernel na. Na-promote eh. Ibig sabihin, pinopromote ka ni Lord, hindi mo lang namalayan. How do you know that you are promoted by God? Tingnan mo yung nasasakop mo. Because you're a warrior. You're a conqueror. Those people are not Christians. God is using them to become Christians. You have conquered those lives because of Jesus using you. So God allow kang sinasakop, doon mo makita ang Espiritu ng Diyos kung paano ka ginamit. Of course, kung magpagamit ka. Now, what is general? It's a battalion equivalent. If you are handling at least 500 members, 500 na lang muna tayo, at is equivalent to 1 battalion. If you are handling a 500 members ready to attack the world, if you are handling 500 leaders ready to conquer the place, that means you are a general. Now, look what happened to your life. Ang pagsubok din, ang atake din ng kaaway na dumating sa buhay mo, general problem. General nga eh. Ibig sabihin, mas malawak, mas malaki, ang damage, ang grabe. Hindi rin bakit tinapatangke. For you to know, for us to understand, Lord, kahit pala anong position ko, Panginoon, pag iniwanan mo ako, wala din palang mangyari. Balik ka sa zero. Why God allows? Tuloy ka pa rin. Hanggang tinaas ka na naman niya uli. Hindi sa posisyon. Tingnan mo yung scope at lawak ng pinasakop sa iyo. Because we are more than conqueror. What happens there in the heavenly realms? There are spirits. It could be the spirit of the devil, and there will be spirits of God that is in us. Habang nagdigmaan ang mga espiritual, ikaw ay nagpatuloy na sumunod sa Diyos, kaya nagwawagit na pagtagumpayan natin ang mga pagsubok. Hanggang nakita ang pagsubok na napagtagumpayan, at sabi ngayon ng iyong mga nasakupan, praise the Lord, gumaling si pastor. Anong ibig sabihin nun? Pinakita ng Diyos na kanyang ginamit, ginal na yan. Kinasihan ng Diyos, kaya makinig kayo, pastor nyo.
Palakpakan natin yung Diyos, buhay ng pastor. Ay kasi naman, pastor, ang sakit kasi manner mo ng pastor namin, kaya hindi namin mapalakpakan. It happens to me, that's why I mentioned to you. Diretso kasi ako magsalita. Matigas pa. Matigas ang dila. Pag nag-rebuke, I learn it. I learn it from my mentor. What is wrong is wrong. What is right is right. Ang mali, hindi pwedeng takpan pa ng isa pang mali para magmumukhang tama. Ang mali ay mali. You cannot compromise the righteousness of God kahit anong ikatuwiran mo. At ang tutunan ko po bilang pastor, there is no other sweeter word than to say sorry kaysa mga tuwiran pa. Minsan kasi hindi natin matanggap, nangangatuwiran pa tayo. That's why hindi tayo nagtagumpay. Sabi ko nga po, pinairal ko po ang posisyon, bagsak talaga. Okay. Ilan po ang binigay ng Diyos sa atin na kagamitan upang tayo po'y makipagdigma at magwawagi sa labanan? Balangin yung Bible nyo. May Bible ba kayo? Okay, actually binilang ko rin po yan. Diyan pa lang, kitang-kita, 6. Habang minimeditate ko po at tinignan ko po ang buhay ko, kulang. The most important, very important weapons. Kunyari po, simulan natin sa baba, wala nang sandals, kinuha na ng kaaway, nasira kasi hindi islander. Punit. Okay, shield of faith, nakabagsak na. Di mo na makita sa church. Wala na sa ministry. Ano ba? Breastplate of righteousness. Nag-compromise. Ando, nagmukmok na. Nagtinda na lang ng barbecue. Ano ba? Helmet of salvation. Nagdududa na sa kanyang kaligtasan. Ayun na, naglasing na. Hindi na kaya ang problema. Nung nalasing na, nagwala na. Belt of truth. Wala. Bagsak ng salawal. Nag-basketball na lang. Kasi may garter pa. Sword of the Spirit, hindi na nagbasa ng Bible. Wala, grabe nga grabe. Hindi nga niya alam paano ang warrior, paano ang buhay Kristiyano. Hindi niya alam. Hindi nga naintindihan, kaya nga may drawing si Paul Hindi pa marunong gumamit ng Sword of the Spirit. Anong gagawin niya ngayon? May rescue yun Sila may rescue. May allied forces. Kaya palang relasyon ang simbahan. Pag walang karelasyon o relationship, spiritual relationship bilang kapatiran, ang hirap mag-rescue. Subalit kahit alisin mo na yung relationship, as long as, dahil ang salita ng Diyos nagsasabi, walang makapagpahiwalay sa iyo, gagawa si Lord, gagawa ang Diyos ng mag-rescue sa iyo. Anong sandata na kailangan dyan na hindi nyo na nakikita, na hindi ho natin ginagamit? Eto. Akala natin mahina yan. Pag lumuhod na po ang warrior, hindi ibig sabihing talo ka. Pag lumuhod na po ang warrior, tawag na ho siya sa kanyang hari. Rescue ka ngayon ng hari ng mga hari. Hallelujah. Praise the Lord. Yung mga rescue ng hari ng mga hari, palakpakan mo ng malakas. Kanya yun, kanya yun. Huwag mong ipalakpak, i-appreciate dahil napaliwanag ko ng tama. No. Naintindihan ko lang yan kasi dinaanan, grabe. Di ko rin maintindihan yan dati. Basa ako ng basa yan. Lord, I missed that number 7. Bakit pipito yan, pastor? Siyempre, apelido ko yan. Tingnan nyo, speaker, Di, Bible talaga yan. Nasa Bible talaga yan. God's number is 7. I don't know why it is 7. But I'm sure it is the only weapon. It is the only armament that we should understand, spiritually speaking, that we have for us to conquer, for us to become victorious as servants of the living God. Muli pa natin. Hallelujah. Now, therefore, truth, righteousness, gospel, faith, salvation, the sword of the Spirit, and prayer
are Christians' divine armaments against evil. So we have now established our defense, our armor. Now, we are now ready to go into battle. Because every day in our life, there is a battle. Giyera talaga yan. There's a fight. Kaya ang salita ho nun is struggle. Tama? Kaya ang salita mo, nag-struggle man ko, pastor. Di ba? Ang terminology na ginagamit ho ng ating mga kapatid, nag-struggle. Against what? Against the devil, against the Lord. Why you did not serve God? Because I'm struggling. Wrong. If you are struggling, put yourself in God's hand. If you are struggling, lalo ka magsusumiksik sa gawain o sa simbahan ng Diyos. Subalit ang realidad baliktad, nangayaw, umatras, huminto, because they don't understand the power of the Holy Spirit expressed in the characteristics of different armaments that comes from the Lord. It is a divine, meaning it is spiritual, meaning the only way to overcome the devil is to have this armament that comes from the Holy Spirit. Amen. Okay. The full armor of God are what enables every Christian to triumph over the devil and stand before God as son and daughter worthy for His kingdom. Its armament plays a very important part in our daily Christian life. Right now, kita ko po sa inyo, paano tayo makipagdigma. Dahil pag hindi po ako magbigay ng introduction ng ganito, we cannot understand what is being a conqueror. Because you don't understand what is to be conquered. You don't understand what is being a conqueror. You are a warrior. Because you cannot conquer if you are not a warrior. That's why we are a warrior of God because of this armament. Whether you like it or not, ito po yung katotohanan. Nilagyan at binigyan na tayo ng Diyos. Kailangan nating maintindihan ang spiritual na application nito. Hindi ho dito. Dito po yan at kailangan mong ma-experience. Yung pagsubok, yung problema, yung trials, bahagi. Maliban lang kung ikaw ang gumawa ng mali. Subalit, pag ang puso mo, handa naman, Lord, patawarin niyo po ako. Babalik mo ako. Dapat lang. Dahil hindi ba ang armor na yan, pag mayroong kasalanan sa puso mo, baliwala din lahat yan. Because He is a holy God, and without holiness, you cannot please God. Amen? Okay. Now, number 1, back to our topic. Oh, ngayon pa lang ako magtatopic, ya. Good. Alas 3 na. 4:30. 4:30 ba, Pastor? 4:30, no? 4. Very good. Now, we are inseparable in Christ. That's number 1. We are inseparable in Christ. Ang tawkoy ho dito ay ito, who shall separate us from the love of Christ? We're talking about love yesterday. We're talking about worthy yesterday. Who shall separate us from the love of God? The question is not about the love. The question is, ano bang pwedeng makapagpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo? Ano? Ano makapagpahiwalay sa iyo? Isa-isahin natin. Hardship pa? Persecution ba? Famine ba? O, nahuli ang trouble. Trouble ba? Nakedness ba? Danger ba? Sword ba? Ito po yung literal na kung titingnan mo ngayon, ano yung trouble? You are so troubled. Ano yung nanggugulo sa iyo? Ano yung gumugulo sa damdamin at puso mo? Ano yun? Trouble. Anything that makes you trouble in our Christian faith. Hardship, mga kabigatan. Ano ba yung nagpapahirap sa iyo? Persecution, kagutuman. The word famine interprets not just only the physical or the material one that we need, ang pagkain. Pag sinabing famine, wala na. Wala nang masaing. Ito ba magpagpahiwalay sa iyo? Kabila ng lahat, binigyan na sa iyo ng Diyos ang lahat ng armament na yan, the armor of God. Ito lang ipapalo na mapalo ka na. Because we don't understand the spiritual application. Okay, nakedness, kahubaran, danger or sword, kamatayan ba ang makapagpahiwalay sa iyo? Sabi diyan, as it is written, for your sake we face death all day long, we considered as sheep to be slaughtered. Naisulat yan, na
alang-alang sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, kami po'y humaharap ng kamatayan araw-araw. Tulad kami ng mga tupa na handang katayin. Nirebuke po yan sa verse na yan, the following verse. Ang sabi niyan, no. Meaning, we are victorious only through Christ. No. In all things, we are more than conqueror. And that is meaning victorious. Pagkatong yan, unang verse kanina, idiyog ko na po, nirebuke itong anim na tangiang ito na gumugulo sa atin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na naman. Pipito na naman ang nanggugulo. Pipito na naman ang nanggugulo. Gets nyo? Pipito na naman ang nanggugulo, pero hindi ako yan. Okay. Sabi niyan, hindi pwedeng makapagpahiwalay sa amin yan. Well, it's up to you. Hindi ko po, it's up to you kung yung pipitong mga katangian na yan, nagawa ng kaaway, struggles, fight, magpapahiwalay sa iyo sa pag-ibig mo kay Kristo. It's up to you. Ang sabi ng Bible, no! Ay di no tayo. Sabi diyan, in all things we are more than. Bakit dinagdagan na lang more than? Kanina pinakita ko sa mga conquerors, pero tayo, nasa Kristo, more than conqueror. Why? Because He's King of kings and Lord of lords. Palagpagan natin ang Lord. Woo! I'm not looking at the conquerors. I'm looking at the underlined word. Bakit more than conqueror ka? Ganun ka kasi kamahal ng Diyos. But ayaw kong tumingin sa conqueror, that is our topic. Bakit more than conqueror ka? It's not the conqueror word. Through Him, ganun kakamahal ng Diyos. Hindi kanya ipapatalo kahit anong sitwasyon. Kung ako, papalakpakan ko talaga si Lord. Oh! Grabe! Oh! For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present or future, nor any powers. Kanina, pangangailangang material, pinansyal, sakit, karamdaman, kawalan. Tama ba ako? Now, itong kasunod, bakit diniinan na more than conqueror? Kanina, who shall separate? Napansin niyo po? Napansin niyo po? Who shall separate? Meaning, we are inseparable in Christ. Ngayon, hindi lang inseparable, victorious. Bakit? Ang pinag-usapan dito, digma ang totoong espiritual. Ano yan? Kamatayan. Neither death nor life. Minsan po, nagpapahiwalay ho sa Kristiyano sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Ang Diyos hindi po humiwalay, ang tao humiwalay. Because of that life. Tinuro ko na po kahapon yan. Whoever finds life will lose it. Whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Ang life, ang mundo, ang buhay nito, pag nakunan ng mundo, minsan hindi na mahiwalay. Sabi na, Pastor, pwede bang mangyari sa isang Kristiyano? Yung walang pwede bang humiwalay, may pagpahiwalay? Meron. Ang Diyos hindi. Sa tao meron. Pag siya ang gustong humiwalay. Bakit? Tingnan mo yung kasunod. It's a real battle. Ano pa? Angels. Isipin mo mga anghel. Isipin mo mga demonyo. Isipin mo. Hindi yan litra ha. Na-experience ko ni Paul yan. Ano ba? Present or future. Masyado na nag-aalala sa susunod. Just like me. Paano ang ating mga anak? Anong mangyayari sa kanilang buhay? Future. Yun ba yung pagpapalit mo? Anong mangyayari sa sanlibutan? May tsunami, may kalamidad, may Pablo, may kasyudad. Di ba mayroong kasyudad? Bago yun. Pag maliit ka, pag laki, kasyudad. Wala tayong pakialam dun. Ang pakialaman natin, Lord, grabe ka, more than conqueror pala ako. Eto yun, no? Mga demonyo. Present, future, nor any powers, neither height, nor depth, nor any things in all creation. Tingnan nyo, anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Meaning, we have God's great
love that is in Christ. That's why you are more than conqueror. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpak naman kayo para matapos na tayo. Hallelujah. Okay. I want to conclude these 3 passages. 3 passages po yan. Grabe po ito. Conclusion. For whatever, mga born again tayo, di ba? Okay, good. For whatever is, pag sinabing whatever, it refers not to the person. It is a characteristic of that person. Whatever. Ang nakalagay, whatever is born of God. Whatever, not whoever. It refers to the person, but not the person really. It is the characteristic for that person. Whatever is born of God conquers the world. Ano kaya yan? Kitang-kita sa mga dalubhasa po ng Biblia, alam niyo na po yan. So para ng linaw, whatever is born of God, binago, ipinanak muli. Di ba? Ipinanganak muli, bago na. Ano po yung whatever? Pag mayroong kanyang whatever, you can conquer the world. Hindi pa tao ang tinukoy yan, pero nasa tao ho yan. Tingnan niyo po how to conquer the world, how to conquer this problem, how to conquer this mga hindrance, mga gera, kailangan mayroong born again experience. Tama ho ba ako? Meaning basic ulit daw. Born again pala ako. Dapat more than conqueror ako. Amen? Okay, hanapin natin. Tukoy na. And this is the victory. Sinundan na Nag-declare na po. Ano ba yung bagay na kailangang makita pag mayroong born again experience? Ibig sabihin, born again in spirit. That's the word. That's the right word. And this is the victory that conquers the world. Ano po yan? Paano ba ako matagumpay? Paano ko masasako? Paano ko mapatagumpayan ito? Dahil binanggit na pong, and this is the victory. This is the victory. Inuna po yung victory sa conquer. Dapat conquering muna. This is the victory that conquers the world. Kanina ang inatake, faith. Tingnan mo, paano ka magtagumpay? Isang katangian ng isang totoong Kristiyano para magtagumpay ka. Pansinin niyo po. Ang born again, ganon ang kanyang pananampalataya. The Bible states, whatever is born of God conquers the world, and this is the victory that conquers the world, our faith. Now, what kind of faith we have? Bakbak na faith yan. Literal na faith. Baka faith mo yan, naman na tayo'y masyado hiyoso, at ang akala mo faith na totoo yan. Ang faith na totoo, pag sinubok, lumalaban. Ang faith na totoo, lumalaban at sumusunod. Bakit? Nakatingin kay Kristo yan, nakatuon kay Kristo yan. Si Jesus Christ yan, panampalataya mo. Bakit ka umayaw? Akala ko ba born again experience, born again in the Spirit? Baka ang panampalataya natin, yung ating namana, pero hindi talaga yung born again na faith. Meron pong maraming pananampalataya at marami hong nadideceive. At sa panahon natin, maraming nakakadeceive. Tinuro ko na po sa inyo kahapon yan. We're using the name of Jesus Christ in some other things. We're applying the Bible just only for the material things. The Bible is a promise of God for all we need. But the Bible is not for the information. The Bible is the spiritual, is for the transformation for our spiritual life. It's not just information how to preach, how to interpret. It is for the transformation spiritually. That's the kind of faith na tinutukoy ho dyan. Who is it that conquers the world? Pansinin niyo po, who is it? Now, tao na po ang tinutukoy. Kanina, characteristic, katangian. Now, tao na po. Who is it that conquers the world? Sabi dyan, but the one who believes, the one who nanampalataya that Jesus is the Son of the living God. Palakpakan naman natin ang Diyos. Why? Son of the living God. Pinakita ko na sa history, sa picture kanina. He conquers the world. He is the owner of everything. And if God is with us, then
who can be against us? Salakpan na, Lord. If you believe in God, if you believe in Jesus, wow! It must be proven, it must be tested what kind of faith we have. Kuya, pakiridi mo na. This is the verdict. Akin na po yan. Base po sa ating pinag-aralan. That is the verdict. You can't be a conqueror unless your life has been conquered by our Lord Jesus Christ. Ulitin ko lang po. You cannot be a conqueror unless your life has been conquered, totally conquered. Wala kang ititira dyan. No compromise. No reservations. No. Surrender everything. Allow Him to use you. Wala na reclamizing. Lord, you are the owner of this vessel. Unless the Lord conquers your life, unless you're being conquered by the love of God, you cannot be a conqueror. Sumusuko na po ako sa buhay ko. Just 2 years ago. It's a matter of text. Para isend ko na kay Pastor Anthony, and that was madaling araw ng Sabado, in Linggo, and I'm going to preach turning frustrations into success. Turning frustrations into success. But I cannot preach the word, and I cried to God, sabi ko, Lord, ayoko na, hindi ko na kayang i-preach. Alam mo na sa isip ko, Pastor, i-transfer mo na lang ako. Paano mo na lang. Pakonsuelo mo na. Ready na po ang text ko po. Kung hindi niya naghanda na po ako ng text, that was madaling araw, 3:00 ng madaling araw, nagwala na po ako. Alam mo yung nagwala? Wala na sa wisyo. Giyera talaga. At puno para malaman mo kung paano ang giyera namin ng demonyo. Sabi ko sa demonyo, kung paano tayo nakipag-usap sa Diyos, ganun din po ako makipag-usap sa demonyo. Magpakita ka. Ang tapang ha. Ang kaya nila pula po to. Of course, umiiyak ako. Hinagpis. Magpakita ka. Oh, may action pa yan. Take two. Iyak muna, iyak. 3:00 kasi nakakahiyang umiyak, makita mga bata at misis. Kailangan tulog mo na lahat. Lakad-lakad ako doon sa aking balkonahe. Umupo ako, umiiyak. Tapos, buong damdamin, hindi ko na yung problema. Talaga pong hindi ko na isuot ang helmet. Malihil na isuot ko eh. Plastic. Iyak ako at sabi ko, magpakita ka! Take 2 na yun, ha? At habang tumatagal, alam mo yung gusto mong lakasan ang boses mo, pinipigilan mo, pero sa loob, grabe yun. Siyempre, baka magising kapitbahay. Baka sabihin, baliw na pastor yan. Tignan mo, ha? Tantanan mo na yung mga anak ko. Tantanan mo na pamilya ko. Magtuos tayo, ako na lang. Pwede mo akong pilayan ngayon. Pwede mo akong bulagan ngayon. As it, suntukan tayo. Para may drama, take 3. Suntukan tayo! Pero umiyak yan ha. Naggalit. Alam niyo, galit ka. Alam ko, iba sa inyo, baka hindi pa makarelate. Ako lang mamang gabi. Nagpaka kaya, di mo? Sa susunod na kabanata. Sa totoo lang, hindi siya magpapakita pag ganyan ka na. You know why? Kasi mukha ka na rin demonyo. Nagwawala na ako. Galit na ako. At bandang huli, napagod po ako at umupo. At si Lord, napakasarap. Pagkatapos mong i-express lahat ng emosyon mo, lahat ng iyak mo, lahat ng galit mo, magpaparamdam siya at ang sasabihin niya sa puso mo, buti pa ang demonyo anak, tinawag mo. Walang tulog magdamag at nang pumunta po ako sa church, 6:00 ng umaga, simula po kami ng 8:00, ang aga ko po doon, and when I stand up in the pulpit, I cannot preach the word. Who stopped me from preaching the word of God? Whom do you think that stopped me from preaching, turning failure into success? Lord, I cannot relate this topic.
But this is your message and I cannot preach this, Lord, because I'm not a successful man. Wow! Sabi ko po sa congregation, alam mo yung mahinto ka lang sa pulpito ng 5 minutes, something wrong, and you just simply cry. Ang sabi ko sa kanya, pag paumanhin niyo po, pasensya na po, don't pity on me, huwag niyo akong kaawaan. Baka mapanghinaan kayo ng loob, bakit hindi ako makapagsalita, at bakit ako umiyak. I'm just only a human being like you. May damdamin din po ako, may mga atake din po ako, may gira din po ako, pero alang-alang sa inyo at sa paglingkod ko Diyos, magmiministeryo pa rin ako sa inyo. After that cry, I know, tayo po mga lalaki, akala natin malakas ho tayo. Akala ho natin makuha ho natin sa lakas ng boses ang ating pangangaral. Hindi po. Lord, if you will not touch them today, nothing will happen. Alam niyo po, hindi pa matapos ang mensahe. Hagulhula ng mga tao. Hindi dahil sa testimony, hindi dahil sa nangyari, dahil hindi ko naman sinasabi sa kanila. Sa prayer pa lang, Lord, touch them now on how you have touched me. You know what happened? Grabe. Parang memoryado ko na lang yung aking mga outline. There is something very strong inside. You have experience. Just allow the Lord. Look at this. Ang hirap i-verdict niyan. The word verdict, that is the final judgment of the topic. Kung tanungin niyo po ako. If I will not be conquered by the Spirit of God, if I will not be conquered, hallelujah, hindi ko kaya talaga. That was month of July, 2 years ago. And every time I attack, I went everywhere, there is an attack. Now, no more attack. I'm not supposed to be here. What Pastor Anthony did, he bring me everywhere. Punta kami sa Imimar Convention. Punta kami sa North Luzon Convention. Punta kami ng Bisis Dasma. Expose everything. Expose everything. Expose the works of the devil. That's the only way. Don't hold it. Hold the word. Expose the works of the devil. Kailangan mapahiya ang demonyo. Resist the devil and he will flee from you because you have Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo! Before I want to show the altar call, please show the video. Kasi hindi makita kanina, sadya kong ipakita ngayon. Play the video. What is conqueror? There is a war.
What is the final message of that video? Isang tao lang, grabe, warrior, no? To illustrate with, spiritually, there's a war. You're soldiers of God. Each one of us. We will conquer this land for God's kingdom. We will conquer the land for God's kingdom. Unless otherwise, you are a warrior of God. In yourself, within you, if you are convinced, just like the Bible said, that if you are a warrior, you are more than conqueror. No anything else in this creation, in this world, shall separate you. You are a conqueror. In that video, malinaw po, hindi siya matatalo kung gira lang ng harap-harapan. Just like us. Kung digmaan lang na espiritual, wala nang makapagpatalo, wala nang makatalo sa inyo kasi pangako na ho ng Diyos yan. I don't know if you are convinced or not. Subalit, according to the video, I can see message and insight. Saan tinamaan? Hindi na layo ang kalaban, nakangin sa kanya. Saan siya tamaan? Doon sa lugar kung saan wala na hong depensa, wala na hong covering, dahil hindi siya matamaan, hindi siya matusok, hindi siya matablan, dahil may depensa lahat. Saan siya tinamaan? Sharpshooter po ang kaaway. Alam niya, alam naman ang wallet mo, alam niya, malungkot ka na dyan. Kitang-kita ho yan. Takpan mo na yan ng panampalataya. Anong tinamaan? Anong tinamaan ng warrior na yun? Saan? Hindi sa paa. Ang paa nandito. Saan? Saan? Hindi sa tagiliran. Malabo kasi. Tinamaan ho siya saan? Doon ho ang lakas. Bakit siya natumba? Pero tulmaban pa rin ho siya. Tinamaan ho siya sa kanyang hood. No, isa lang. Isa lang. Ito. One hood. Kaya nga, two hood, dalawa. One hood lang ha. Tandaan nyo. Ang Kristiyano, pag tinamaan ang one hood, luhod. Pag tinamaan ka, ang sakit, magwawala ka pa ba pag tinamaan ka? Hindi mo nga kaya, nagkunwari ka lang matibay ka. Yung walang depensa, yung need, yung weakness natin, doon tumitingin ang kaaway. Tinamaan talaga tayo. Walang exempted dyan. Pero hindi ibig sabihin talo ka. Tinamaan ka lang pag natamaan ang iyong one hood or two hood. Dalawa na. Pag lumuhod na ang Kristiyano, ano nangyari? Panalo na dahil i-reach ka ng Lord. Hallelujah. Could you stand? Could you stand? Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Kura, come on, pray with the Spirit. Pray in the Spirit. Kura basakandaraya. Kira bagiya rabashira bababakandaraya. Cry to God, cry to God, cry to the Lord. Yung weakness na yan, isiyak mo sa Kanya. Yung nagpahirap sa kalooban mo, iyak mo sa Kanya. Yung nagpapahinto sa iyo, iyak mo sa Kanya. You can even kneel down now. Oh, hallelujah. Lord, here we are. We are your warrior, Lord. We are your warrior, oh God. Lord Jesus, rescue us, empower us, strengthen us, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord God. Oh, hallelujah. This is the manifestation that you are more than conqueror. This is the manifestation that each one of you is more than conqueror. We can do it. All things are possible through Christ who strengthens us. Come on, seek God. Kapatid,
Manggagawa ko, may karapatan humingi sa Diyos. This is the time. This is the time. Isipin mo yung nagpahirap sa'yo. Problema ba yan? Pagsubok ba yan? Gawa ba yan ng kaaway? Iyak mo na sa Kanya. Luhod mo na sa Kanya. Magpa-rescue ka na sa Kanya. Hindi ka magtagumpay pag hindi mo iasa sa Kanya. Magpatuloy ka sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Look at us, Lord. Look at your people. Look at your warriors, oh God. Oh, Lord. Not even me, oh God. Not even myself, Lord. It's you alone, oh God. It is by Spirit, Lord. Lord, hindi may kaghipo sa bawat isa, Panginoon. Hipuin mo, O Diyos, ang bawat isa ngayon. We acknowledge, O God, that we are nothing. I can do nothing. I can gain nothing except you, Lord. We can do all things through Christ who strengthens us. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, Holy Spirit, oh God. Oh, Holy Spirit, Lord. Let your divine intervention, oh God, be upon your servants. Let your divine intervention right now, Lord. Kung imposible na, Panginoon, walang imposible sa iyo. Let your divine intervention, O God, be upon your servants and your people, O Lord. I pray in Jesus' name. I pray in Jesus' name. Be strengthened by the Spirit of God. It is not by might, it is not by any power, but by the Spirit of God. Allow Him to work in you. Allow Him to speak in you. Allow Him to use you. And you can receive right now. You can receive a fresh anointing, a blessing, a strength that comes from God, according to His word, according to His trust. Hallelujah, hallelujah. Pinapakpan na natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang sarap palang umiyak sa Panginoon kung maging totoo lang tayo. At ang iyak mo sa Panginoon ay hindi para magmakaawa. Ang iyak mo sa Panginoon ay pasasalamat. Lord, tuwing iiyak na pala kami at isuko lahat, doon pa lang simula ng kumilos ang Diyos. Gaya ng sinabi ni Haring David, a broken and a contrite heart, ang tinitingnan ng Diyos, a broken and a contrite heart, yung hirap na ang kalooban. Pero, Lord, Lord, tulungan mo ako. Kapatid, you will never be the same again. Hallelujah. 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 English yun. You will never be the same again when you go back to your churches. You will never be the same again when you go back to your ministries. Ang dating Ronnie ay patay na. Kasama ang kanyang pag-uugali, ang kanyang lumang buhay, ang kanyang galing, wala na. At inasa na lang niya sa Diyos ang lahat. Bakit? Ilang bisis na akong nagtangkang ayoko na at Lord, pabayaan mo na lang ako. You have never heard this, maybe in the Bible school, in your theology. But now you hear, pabayaan mo na ako, Lord. But you see, no one can separate, hindi po ako, hindi kayo, hindi sinuman. Sinabi ni Paul,
Sinabi ni Lord kay Paul, na-experience ni Paul. Sinabi ni Lord sa buhay ni Paul para maintindihan natin. Dahil ang tao hindi naniwala kasi hindi nakikita. Si Paul ang ginamit. Kung anong diniklara ni Paul, salita ng Diyos yan. Ang nagsabi sa iyo ngayon ay ang Diyos, hindi ako. No one can separate you in the love of Christ. Isang palakpak pa para sa Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Sino po ang pinagpapala? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Once again, could you hold your hands? A sign of unity, a sign of love. At sabihin mo, I love you brother, I love you sister, I care for you, I love you. Yun ang tuwang-tuwa ang ating Diyos Amang nasa langit kapag ang kanyang mga anak ay nagmahalan. Tulad natin, ang ating mga anak ay nag-away-away, nalulungkot at naggalit din po tayo. Tulad ngayon, nagmamahalan ang kanyang mga anak, nagkakaisa at nagtutulungan. Lalong pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you for everything, O God. And as we hold our hands together, a sign of unity in love, a sign of unity in the Spirit, one faith, one God. Lord, thank you for all the blessing, financial blessing, material blessing, spiritual blessing, and Lord, continue to move our lives. Thank you, God, and we declare the victory. We are more than conquerors through Christ Jesus. Lord, we give you praises, we give you glory, we give you honor. All dominion belongs to you, God, for the advancement of your kingdom, according to your will, according to your purpose, to each one of us. We thank you, Lord, that this pray in the mighty name of Jesus Christ. Shout amen. It shall come to us. Palakpakan ng Diyos. God bless you. Hallelujah, hallelujah. Thank you po. God bless.